Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Ar-Rusul wa Risalat, sa patapos na itong libro. Mga ilang araw na natin ito tatalakayin. Inshallah. At kabilang doon sa mga nababanggit sa pagkakatulad ng lahat ng mga kapahayagan, kasi itong bahagi na ito, tungkol na sa mga kapahayagan, na pare-pareho o nagkakatulad yung mga kapahayagan. Lalong-lalo na sa nilalaman nito tungkol sa akida at pangangalaga sa karapatan ng mga tao. So matapos pangalagaan yung karapatan ni Allah, pinangangalagaan din sa mga aral ng mga propeta yung karapatan ng mga tao. At nakita natin yung limbawa dun sa binanggit tungkol kay Shu'aib alayhis salam, pinagbawal niya yung pandurugas. Si Lut alayhis salam, pinagbawal niya yung kabaklaan at iba pa. Yung nga sabi, wal Qur'anu yaktabiruna anna rusula jami'an hamalu mizan al-adli wal qist. Ang Quran daw ay nagpapabatid sa atin ang lahat ng mga sugo. Lahat-lahat sila. Pero siyempre sa konteksto nito, binabanggit sugo pero kasama na rin dito yung mga propeta. Dala nila ang timbangan ng katarungan at katuwiran. Yung pagiging makatuwiran. Ito yung pinagkaiba ng adal at ang qist. Yung adal, kumbaga, yung katarungan. Ang ibig sabihin nito katarungan na maaring may kinalaman na dito yung mga karapatan na kung malalabag ay mayroong direktang parusa. Pero yung qist, pangkalahatan nito na maaring walang direktang parusa. Bawa yung pamiminsala sa kapitbahay. So maaring kumbaga, wala siyang tukoy na parusa dito sa mundo. Pero ipinagbabawal yun. At ang pagiging makatwiran ang nagbabawal sa tao na gawin ng mga bagay na yun. Sa dito Suratul Hadid verse 25, Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti. Isinugo namin ang aming mga sugo, dala ang malilinaw ng mga patunay at ipinababa namin kasama nila ang aklat, yung mga kasulatan. Wal mizan. Yung mizan, ano ito yung literal na kahulugan nito, timbangan. Yung timbangan talaga na 1 kilo, 2 kilo, ganun. At yun nga, kapag pinag-uusapan yung katarungan, laging inilalarawan ang katarungan sa anyo ng timbangan. Diba yung sa dito nga, sa Pilipinas, yung logo ng Supreme Court, yung babae may hawak siyang timbangan, tapos nakapiring yung mata. So nung tinanong sila, bakit nakapiring yung mata nung babae? Para daw hindi niya makita yung mga hahatulan at hindi siya kikiling. Sabi ko naman, paano niya makikita alin yung mas mabigat, nakapiring yung mata niya? Di ba? Mali yung nila mali yung analogy nila. Inisip nila kapag nakapiring yung mata, hindi niya makikita yung mga nagdidemandahan tapos hindi siya kikiling. Pero tutuusin, mali rin yung nila, yung kanilang depiction. Kasi paano malaman alin yung mas matimbang kung hindi mo nga nakikita? Hintayin mo sabihin sa'yo ng iba alin yung mas mabigat. Kung kasama mo, puro gago din. Di ba? Hindi pwede. Tapos may hawak pa siyang espada, di ba? Yung papala, yung kasama doon sa kanilang symbolism. Sa may timbangan, nakapiring ang mata at may espada. At yung espada na yung itataga doon sa sino man na may kasalanan. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang depiction sa mizan na ito. Ang mizan na ito, mizan na tinitingnan lahat. Hindi yung hindi siya tumitingin. Paano ka makakapaghatol kung hindi ka titingin? Diba? Makita mo man, ang dapat, makikita mo pero hindi ka magpapa-apekto. Di ba may nagre-reklamo? Lulugo-lugo, sumukhang dugyot. Mukhang tuko. Yung inaapi ako.
Inaalisan ako ng karapatan sa lupain ko. Kung ano-anong kwento. Oh. Eh, yung nirereklamo niya mukhang mayabang. Hindi nagpapatalo kasi naninindigan sa katotohanan eh. O ngayon, nadali ka ng ano. Hindi mo sila tinitingnan eh. Basta pinapakinggan mo lang yung drama. O di pinanigan mo ngayon yung mapang-api na sumbongero. Kasi siya yung magaling magsalita eh. Kasi hindi mo tiningnan, paano magiging balanse yung iyong timbangan o yung pagtitimbang mo ng katarungan. So lahat titingnan, hindi pwede yung nakikinig ka lang. Lahat ay titingnan. So dala-dala daw nila yung aklat at timbangan na ipinababa ni Allah kasama nila upang itaguyod ng mga tao ang pagiging makatwiran. Yung pagiging makatwiran kasi, pareho tayo nababanggit sa Quran eh. Yung adal at saka yung qist. Yung adal nga, yung pangkalahatang kahulugan ng katarungan. Pero yung qist kasi, kapag naghahangad ng tao ng pagiging makatwiran, hahangarin niya rin yung katarungan eh. O pipigilan niya na sa umpisa pa lang, magkaroon ng kawalang katarungan. Kaya nga, nabanggit ko na maring mas malawak ang kahulugan ng qist. At yung adal, kumbaga maaring applicable ito sa ilang mga pagkakataon na meron ng kaso, meron ng demandahan. Ganon. Kaya madalas din mabanggit sa Quran yung qist. Although pareho silang mababanggit na may kinalaman sa katarungan. So yung pagiging makatwiran na kumbaga yung tao ay kumbaga patas, walang kinikilingan, yun sa ganong kahulugan. Kaya naalala ko ngayon palabas dati sa TV. Yung alam niyo yung ipaglaban mo, nabutan niyo yung palabas sa TV. Si Attorney Season, sasabi niya, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Yun yung layunin ng qist, na pangalagaan yung katwiran na yun, na kumbaga napapanatili siya araw-araw. Hindi lang tuwing nang may demandahan, umiiral ang pagiging makatwiran. Wa annahum umiru bi an yaksibu rizqahum bil halal. So ganun din, mga sugot, mga propeta, yun, hindi lang tauhid ang pinangaral nila. Nangaral din sila ng maayos o mabuting pakikitungo sa kanilang kapwa. Yung sa pamagitan ng adal at ng qist. At bukod pa dito nga, sila'y pinag-utusan ni Allah na magkamit lamang ng mga biyaya sa paraan na halal. Sa paraan na halal. Yung hindi dulot ng illegal na mga paraan. Ang kasbur rizq na tinatawag dito, yung pagkakamit ng biyaya. Kasi lahat naman ng bagay na pinapakinabangan natin sa mundo, pwedeng maituring na risk o biyaya mula kay Allah. Kasi hindi yung darating liban na lang sa pahintulot at kapangyarihan ni Allah. At maaari kang nagkakamit ng biyaya sa paraan na hindi halal. At maaring mangyayari ito sa dalawang bagay. Yung nakamit mong biyaya ay nakamit mo sa paraan na pinagbabawal o sa produkto na ipinagbabawal. Diba, halimbawa, nagtitinda ka ng baboy, haram nga talaga yon mismo. Alak. Ngayon, maaring hindi ka nagtitinda ng baboy o alak. Pero ang puhunan mo naman may patubo. Ganon. Tapos nagtitinda ka ng mga sirang produkto. Tapos palalabasin mo na maayos. O yun ay pare-parehong mga paraan ng ipinagbabawal na pagkita. At kabilang na sila doon sa mga tao na kumikita sa pamagitan ng ipinagbabawal. Na hindi tatanggapin yung kanilang dua. Hindi tatanggapin ang kanilang mga dua o mga panalangin. Ngayon sinabi ni Allah, dito Suratul Mu'minun, verse 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. O mga sugo, o mga propeta, kumain kayo mula lamang sa mabubuti. At yung mabuti nga, ibig sabihin halal, ang
halal ang produkto na ito, pagkain na ito, at halal ang paraan ng pagkakakuha dito. Wa'malu salihan, at gumawa kayo ng mabuti lamang. Wa kathirun minal ibadatul lati taqumu biha kanat ma'rufatun inda rusuli as-sabiqin wa atba'uhum. At yun nga, ang karamihan sa mga gawaing pagsamba na ginagawa natin ngayon sa umma na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay actually ginagawa ng naunang mga propeta at kanilang mga tagasunod. Yung nabanggit natin nung nakaraan, ang Arkanul Iman pare-pareho meron ng mga propeta. Pero ang Arkanul Islam, pare-pareho silang meron nun, bagaman maaring merong konting pagkakaiba. Halimbawa nga sa fasting, di ba? Kagabi nabasa na natin yung Surah Maryam sa Tarawih. So, kapag tinanong daw siya ng sino mang tao, wag daw siya magsasalita at sabihin niya, inni dadartu lirrahmani sawma. Ibig sabihin, hindi si senyas na yun na nagpa-fasting siya at hindi siya magsasalita. Sa paliwanag ng mga scholar doon, posibleng kahulugan noon, kabilang sa fasting nila hindi pagsasalita. At maaari namang may paraan na isisenyas nila na sila ay nag-aayuno. Maaari. Kasi mga pipi nga, di ba, yung sign language. Yung sign language, kung di ka nag-aral ng sign language, magiging kakaiba talaga eh. Pero kapag familiar ka, may kita mo na yung mga senyas nila. Kumbaga, may dahilan kung bakit ganun yung sinisenyas nila. Kumbaga, ang marami sa mga senyas sa sign language, parang merong visual na clue kung ano yung tinutukoy niya. Merong visual na clue kung ano yung tinutukoy niya. Tinutukoy ba niya pagkain, sasakyan o ano paman. So, merong mga senyas. At sa sign language, meron pa palang iba-ibang doon, wika. Hindi lahat ng sign language pare-pareho. Yung sign language ng mga pipi dito sa Pilipinas, iba pa doon sa Amerika. As in, sumusunod talaga sila doon sa grammar ng salita nila. Hindi sila magkakaintindihan. Pilipino tsaka Amerikano magsa-sign language ng magkaiba. Maaring hindi sila magkakaintindihan. So, meron pagkakaiba sa kanilang mga gawain pagsamba. Pero yung mga pangunahing pagsamba, pareho. May pagkakaiba lang ng kaunti sa mga paraan ng pagkakagawa. So, dito sinabi ni Allah, Suratul Anbiya, verse 73, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ At ipinahayag namin sa kanila, ibig sabihin doon sa mga propeta at mga sugo, na gumawa sila ng mabuti at sila ay magtaguyod ng sala at magbayad ng zakah. Hindi sinabi ni Allah, wa Ismail alayhi salam, inutos ni Allah kay Ibrahim, kay Ismail. Inutos ni Allah kay Ismail alayhi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. So binanggit ni Allah na si Ismail alayhi salam, inuutusan niya ang kanyang pamilya na magsala at magbayad ng zakah. Ibig sabihin, ito rin yung inutos sa kanya ni Allah. Waqala Allahu li Musa alayhi salam, at sinabi ni Allah kay Musa alayhi salam, fa'budni wa aqimis salata lidikri. Sambahin mo ko at itaguyod mo ang sala bilang pag-aalaala sa akin. So malinaw binanggit yung sala. Kaya nga nung nagkita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Musa alayhi salam doon sa Mi'raj, so nagpayo si Musa alayhi salam na hilingin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah na bawasan yung sala. Kasi 50 yung una. At alam ni Musa alayhi salam kung gaano kahirap para sa mga mananampalataya at dato pa rin ang sala. Kaya sabi niya, bawasan mo pa. Hanggang sa nung naging 5, sabi pa nga ni Musa alayhi salam, humiling ka pa na mabawasan. Pero nahiya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bawasan pa ito. So, ibig sabihin nito, maaring nangyari pa nga. Hindi natin alam kung ilan eksakto yung sala ng Banu Israel nung panahon ni Musa alayhi salam. Pero alam ni Musa alayhi salam, kahit 5 sala mahirapan ng mga tao. Kahit 5.
Hindi natin alam kung ilan eksakto kasi maaaring mas marami pa yung sala nila o mas kaunti. Pero isipin natin, kung mas kaunti ang sala ni Musa alayhis salam, maaaring yun yung dahilan kung bakit sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawasan pa yung sala. 5 bawasan pa. Salamat nila. Baka nga isa lang yung sala sa kanila. Halimbawa, isa lang. Tapos nahirapan pa yung mga Hudyo na magsala. Kaya sabi niya, dun sa 5 na inutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawasan mo pa. Tumawad ka pa na bawasan. Pero nahiyan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bawasan pa yung 5. So, pinag-utos din sa kanila ang sala. Pinag-utos sa kanila ang sala. Ngayon din sinabi kay Isa alayhis salam, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. At ako ay tumanggap ng habilin mula kay Allah na kumbaga yung auha o ausa pala, ausa nga habilin, di ba? Kumbaga mahigpit na utos ni Allah na huwag nilang iiwan, bagkus ay palaging gagawin. Na siya raw ay inutusan ni Allah na magsala at magbayad ng zakah habang siya ay nabubuhay. So itong obligasyon sa dalawang ito ay panghabang panahon. O ibig sabihin habang nabubuhay yung tao. Habang nabubuhay ang tao. Hindi tumitigil ang tao dahil dumating na siya sa isang edad. Hindi tumitigil ang tao sa pagbabayad ng zakah at pagtataguyod ng sala. Tuloy-tuloy yun. Ano man ang kanyang kalagayan? May sakit, naglalakbay, abala, at iba pa, magsasala siya. Ang tanging tao na mapahintulutan na hindi magsala talaga, yung may buwan ng dalaw. Kasi bawal. Bawal sa kanila ang magsala o mag-ayuno. Bawal sa kanila. Wasawmu mafrudun ala man kablina kama huwa mafrudun alayna. At ang pag-aayuno ay inobliga sa mga nauna sa atin tulad ng kung paano itong inobliga sa atin. So sinabi ni Allah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So nauna na nabanggit kanina, 'di ba, yung sala, yung zakah. So ngayon naman fasting. Yung shahada, given na yun eh. Kasi lahat naman ng mga propeta isinasaksihan na sila ay propeta sa panahon na yun. Kaya yung kanilang shahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, diba, sa panahon ni Musa alayhis salam, o asyhadu anna Musa Rasulullah. Ganong mga bagay. Kasi nga, ang mga nanampalataya, itinakda sa inyong pag-aayuno tulad ng kung paano itong itinakda sa mga nauna sa inyo. So, ibig sabihin yung mga nauna sa atin, nag-aayuno din. Yung katulad na nabanggit natin kay Maryam na kapag makita daw siya ng mga tao, ang sabihin niya ay nag-aayuno siya at hindi siya makikipag-usap sa kanila. So meron lang konting pinagkaiba. Nag-aayuno sila katulad ng pag-aayuno natin, pero may dagdag. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila nagsasalita na kumbaga kabilang sa kanilang pag-aayuno. Kasi nga iniutos ang pag-aayuno sa inyo katulad ng paano ito iniutos sa mga nauna sa inyo upang kayo nawa ay matakot kay Allah. Upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah, upang kayo ay maging magpakamatuwid o maging matutuwid. Yung Hajj, ganun din. Maganda itong chapter pala nito. Ito yung palagi ko nababanggit nung nakaraan. So lahat ng mga arkanul Islam, ginawa ng mga naunang mga propeta at mga tagasunod nila. Yung Hajj gayon din, faradahu Ibrahim alayhis salam. Ang Hajj ginawa itong obligado ni Allah simula sa panahon ni Ibrahim alayhis salam. O kumbaga, bagaman binabanggit dito si Ibrahim alayhis salam, pwedeng pwedeng kahit sa mga nauna, pero nauna lang talaga na nabanggit. Pinakanauna sa mga sugo at propeta na nabanggit na inobliga sa kanila yung Hajj ay si Ibrahim alayhis salam. Si Ibrahim alayhis salam. So sabi, faqad amarahu Allahu ba'da bina'il Ka'bah fanada. Pero posible nga, siya yung unang nag-Hajj. Kasi siya naman yung nagtayo ng Kaaba eh. Although may ibang mga ulat na panahon pa ni Adam, meron ng Kaaba tapos kumbaga tinayo na lang siya uli ni Ibrahim alayhis salam. Pero ito yung
mas matibay talaga na siya talaga yung nagtayo ng Kaaba. So posible nga na siya din yung unang Hajj. Pero regardless kung sino man yung nauna, ang mahalaga dito, yung mga ginagawa nating gawaing pagsamba ngayon, ginagawa din ng mga nauna. Ginagawa rin ng mga nauna. So sinabi ni Allah, Suratul Hajj, verse 29, وَأَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. At ipahayag sa mga tao ang tungkol sa Hajj at sila ay darating sa iyo, kasama mo na mag-Hajj na naglalakad. Wala damiri ya'tuna min kulli fajjin amik. At o kaya nakasakay sa mga kamelyo o kabayo. At darating sila sa iyo na dumadaan sa mga lambak patungo nga doon sa Makkah. Waqad kana likulli ummatin manasikuha wa ibadatuha. So bawat mga raw ay merong kanya-kanya nilang mga manasik. Yung mga manasik, ito yung mga ritual ng Hajj lalo na. At syempre iba't iba pang mga gawaing pagsamba. Iba't iba pang mga gawaing pagsamba. Yan sinabi ni Allah Suratul Hajj verse 3, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Sa bawat umma daw ay nagdulot si Allah na magkaroon sila ng mga mansak. Ano ba yung mansak na, ano ba yung translation ginamit nila dito sa mansak? Mga seremonya, mga religious na ceremonies, mga ritual, mga paraan ng pagsasakatuparan ng sala. At yung Hajj lalong-lalo na. Yung Hajj lalong-lalo na. Upang alalahanin nila si Allah sa anumang ibiniyaya ni Allah sa kanila na mga pastuling hayop. Na mga pastuling hayop. So yung mga manasik, lahat ng mga propeta ay mayroong iba-ibang isinabatas sa kanila si Allah. Likulli ummatin ja'al na mansakan hum nasikuhu. So this is Surah Al-Hajj verse 67. Sa bawat umma daw ay nagdulot si Allah na magkaroon sila ng mga manasik o mga seremonya, mga ritual na pinangahawakan nila. Ganyan wa mimma anfaqat fihi risalat annaha bayyanatil munkar wal batil wa da'at ila muharabatihi wa izalatihi. Sa mga kasulatan ay naglinaw sa kung ano ang munkar at batil, kung ano ang masama at kung ano ang mali. At ang mga kasulatan na ito ay nag-anyaya sa mga tao patungo sa pakikidigma at pag-alis sa mga kasamaan at kamalian na ito. So hindi lang sila nangaral, kundi in-enforce talaga nila yung pangaral. Kumbaga, pinatupad nila yung pangaral. Na yung problema nga, yung mga tao ngayon hindi nag-aaral, hindi nila naiintindihan nito eh. O ngayon, nalaman mo ngayon ang tama at mali. Anong gagawin mo ngayon? Diba? Ay mga bait-baitan. Hayaan lang, patawarin daw. Papatawarin, nag-api nga eh. Nanagasa ng karapatan ng iba. Gumawa ng krimen, tas patatawarin mo lang. Hindi ganun. Hindi katarungan yung hanap mo. Bait-baitan yan yung hinahanap mo. Salam-salam, kape-kape. Walang kapayapaan hanggat walang katarungan. At walang pakikipag-ayos hanggat hindi na ibabalik ang karapatan. So bakit, bakit may taong ganyan? Hindi nila naiintindihan itong bagay na to. Dumating sa kanilang kaalaman, sabi nila, nag-aaral naman daw sila, ganito, ganyan. O ngayon, anong gagawin mo sa kaalaman na yan? Eh di sa buhay mo, at ito na nga, ang relihiyon natin ay naglinaw sa kung anong tama at mali. Kaya dapat ipatupad lang natin. Digmain ang kamalian at alisin ang kamalian. At ipalit dito yung binabanggit natin kanina, yung katarungan at pagiging makatwiran. Kaya nga doon sa hadith, naalala ko bigla yung hadith pala. No? Kasi may narinig akong lecture tungkol doon. Yung man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Sino man sa inyo makita ng munkar, baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay. At ang sinasabi dito ng mga scholar, ang magbabago ng munkar sa pamagitan ng kanyang kamay, yung may otoridad.
At ang may otoridad na tinutukoy dito, yung person in authority, yung waliul amar, khalifa, ganun. O yung kanyang mga inappoint na magkakaroon ng authority. Mga nawab, mga naib. Yung mga gobernor, mayor, police, sundalo, yun. Papatupad nila ang batas, tatanggalin ang munkar sa pamagitan ng kanilang kamay, otoridad. Pero syempre, ito rin hindi naintindihan ng mga tao. May otoridad din yung mga maalam. Kasi kabilang sila sa mga walatul umur kung tutuusin. O wala silang political na kapangyarihan. Pero kapag nagsalita ang maalam, magkakaroon ng taliwasan. Yung hari at saka yung maalam. Sa maalam tayo kakampi. Sa maalam tayo kakampi. Pero nga nangyayari kadalasan, kaya napapahamak yung mga maalam. Pinapabayaan sila ng mga tao Pinapabayaan sila ng mga tao, di ba yung pinadala ko doon sa GC. Maraming maalam, sina Imam al-Bukhari, sina Imam Ahmad. Pinarusahan sila ng mga hari sa paninindigan sa katotohanan kasi pinabayaan sila ng mga tao. Whereas kung tutuusin, kung magbabanggaan itong dalawa na ito, dapat paprotektahan ng mga tao yung maalam. Katulad na kung paanong pinotektahan ng maalam ang mga tao mula sa pagkaligaw. Ibig sabihin, itong dalawa na ito, pwede silang magpatupad ng batas sa pamagitan ng kanilang mga kamay. Sa pamagitan ng kanilang mga... Ibig sabihin, i-enforce talaga nila yung batas. Pipigilan nila yung mga tao na gumawa ng masama. Pipigilan nila yung mga tao na gumawa ng masama. Tapos kabilang pa doon sa may otoridad, syempre yung magulang. Pwede siyang gumawa ng iba-ibang paraan para mapatupad yung Islam sa kanyang mga anak at iba pa na mayroong otoridad. Kaya nga dito, kung makapagsalita sila, parang isang tao lang dito may otoridad Ba't ako wala ba otoridad dito? Tapos puro sila bukang bibig, karapatan. Ba't ako wala ba akong karapatan dito? Bilang imam dito. Wala akong karapatang maghatol. Wala akong karapatang mag-utos ng kabutihan, magbawal sa kasamaan. Galit na galit sila sa akin. Ano bang inutos ko? Tumigil ka sa paninigarilyo. Tumigil ka sa pandurugas sa mga tao. Magsala ka sa tamang oras. Di ba? O di siya may problema. Sa kala niya mawawala yung otoridad ko kapag hindi ako naging imam dyan sa masjid niya. Hindi dyan nanggagaling ang otoridad ko. Hindi ako nagkaroon ng otoridad dahil ginawa mo akong imam dyan sa negosyo mong masjid. Wala akong pakialam dyan. Yung tao pagka hindi talaga nag-aral, wala malabo sa kanya yung mga bagay-bagay. Ang Islam sa kanya, wala lang. Kung ano lang yung kapakipakinabang sa kanya. Sayang, baguhin sa pamagitan ng kamay. Fa'illam yastati fa bilisanihi. Kung hindi niya kaya, ay ibig sabihin na hindi niya kaya, wala siyang otoridad na baguhin sa pamagitan ng kanyang kamay. Kasi nga, ang ibig sabihin din nito, yung wala siyang otoridad, di ba? Ibig sabihin, kapag ginawa niya yan, panghihimasukan niya na yung bagay na wala naman siyang otoridad. Tas lalong gugulo. Yan, parang sina kapitan, di ba? Anong otoridad nila litisin ako? O manghimasok sa problema natin dito, di ba? Ang trabaho nila, magpayo doon sa kung sino man yung minamahal nilang mandurugas. O pigilan nyo na maminsala sa mga tao. Pero litisin ako, hatulan ako ng kung ano-ano, wala silang karapatan doon. So yun yung dapat ginagawa nila. Magpayo. Yung tinutukoy doon na pananalita, magpayo unang-una. O syempre, kasama na rin doon yung pagbababala sa mga tao. Wala kinakampihan pa. Nagiging mas mukhang lehitimo tuloy yung mandurugas kasi nakikita araw-araw kasama sila. Nagbubungis-ngisan na parang walang problema. Kung makausig sila sa atin, tayong may kasalanan lumalabas Tayong may kasalanan. Tapos yung kaibigan nilang pinapakinabangan nila, wala lang. Tapos yung pangatlo, ito yung fabi kalbihi. At pinakamahalaga maintindihan natin dito, wadalik ad-aful iman. Kung hindi niya kaya mag-utos ng kabutihan at magbawal sa kasamaan sa pamagitan ng kanyang kanang kamay sa pamagitan ng kanyang kamay, o hindi niya kayang magbawal sa kasamaan sa pamagitan ng kanyang pananalita, sa pamagitan ng kanyang puso. At yung pamagitan ng kanyang puso, ibig sabihin nito,
kamumuhian niya yung kasamaan na hindi niya ito gagawin. Siya mismo hindi niya ito gagawin. O magdudua siya kay Allah na hindi niya magawa yung parehong munkar. O gabayan yung gumagawa ng munkar. O sumpain siya ni Allah. O anumang karapat-dapat sa kanya. Pero ito yung ano dito eh. Yung mahalagang parte ng hadith na ito. Wadhalika ad'aful iman. Yaon ang pinakamahinang pananampalataya. Ang ibig sabihin pala nun, kapag ikaw nakita ka ng munkar, tapos hindi mo man lang kinamuhian sa iyong puso, ibig sabihin wala kang iman. Kasi yung pinakamahinang iman, kamumuhian niya kahit sa kanyang puso lang yung munkar eh. Pero kung ikaw hindi ka namumuhi sa munkar, tuwang-tuwa ka pa, tapos sinasaklolohan mo pa yung nangaapi o gumagawa ng munkar, laban dun sa kanyang mga inaapi na nagtatanggol sa kanilang mga sarili, eh di wala kang iman. Kasi yun na yung limit eh. Yun na yung pinakamababa. Ibig sabihin, pagka mas bababa pa doon, wala kang ginawa laban sa munkar, kahit sa puso mo, wala kang naramdaman na awa o habag dun sa mga inapi. O wala kang naramdaman na pagkamuhi o pagkasuklam doon sa nangaapi, eh wala kang iman. Hindi sinasabi dito kufur, hindi ito usapin ng kufur. Ang usapin dito, yung pagiging napakababa ng iyong pananampalataya, halos wala na. Di ba katulad doon sa hadith, yung isa pang hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Walang sino man sa inyo ang tunay na nananampalataya hanggang sa mahalin niya para sa kanyang kapatid ang minamahal niya para sa kanyang sarili. Eh yung hindi namumuhi sa munkar, ibig sabihin nun, hindi niya minamahal para sa kanyang kapatid yung minamahal niya para sa kanyang sarili. Magkaugnay yung dalawang hadith na yun eh. Kaya naisingit ko yun dito kasi napakahalaga ng huling parte na yun. Kung ikaw hindi ka namumuhi sa munkar, hindi ka nahabag sa mga inapi, at ikikipagbungis-ngisan ka pa doon sa nangaapi, may problema sa iman mo. Nando ka na sa mas mababa pa sa pinakamababa. Sana na may tuturing na iman. At yun ay mapanganib na kalagayan. So, pinipigilan ng mga propeta sa pamagitan ng utos ni Allah ang lahat ng kasamaan. Dinidigma nila ito at tinaalis. Sawaun akana ibadatu awthan. Ito man ay pagsamba sa mga ribulto o isti'la fil ard. O kaya yung kumbaga pangingibabaw sa lupa. Kumbaga pangaapi sa lupa. O inhirafan anil fitrati ka fe'li qaumi Lut. O kaya yung paglihis mula sa natural na ugali o gawain ng tao. Diba yung pakikipagrelasyon ng tao sa kanyang kapwa lalaki o kapwa babae. Yung gawain ng nasyon ni Lut alayhis salam. Dapat yung pipigilan yun. O udwanan alal bashari. O kaya yung kumbaga pakikipag o pang-aaway. Sabi natin pang-aaway sa mga tao. Wa ahwaluhum bikat ittarik wat tatfif bil mizan. So yung pang-aaway o kumbaga, pagsalakay sa mga tao sa pamagitan ng pang-hold up. Ito kasing cut ittarik eh. Pang-hold up, pang-hijack. Lahat itong may parusang kamatayan. Lahat ito parusang kamatayan. Nang hold up ka, hindi mo pinatay yung hold up mo. Sa Saudi, ano yun? Parusang kamatayan talaga yun. Kasi naman talaga batas sa Islam. Nang hold up ka, tinutukan mo ng baril, wala ka namang nakuhang pera. Kasi in hold up mo, wala palang pera talaga. Tapos naawa ka, binigyan mo pa ng 10 piso. Ito 10 piso, pamasahe mo pa uwi. Bitay ka pa rin dun. Depende sa kung ano yung mapatutunayan mo sa husgado. Maaring mabibitay ka pa rin dun. Yun yung cut tarik. At yung tatfif, ito na yung pandurugas. What tatfifu bil mizan, pandurugas, pandaraya sa timbangan. So kabilang ito sa mga kasamaan na ipinangaral ng mga propeta na huwag gagawin ng mga tao bagkus ay kanila hindi lang nila pinangaral, kanilang nilabanan at inalis, alhamdulillah. Kaya nga, ito'y mahirap minsan, hindi mo sinasabing mahirap, pero kumbaga, dapat tanggap ng tao na kasama ng kanyang kaalaman. Di ba binibiyayaan tayo ni Allah ng kaalaman? Biyaya rin ni Allah yung kaalaman eh. Susubukan din tayo ni Allah sa kaalaman.
At kabilang sa mga pagsubok ni Allah sa kaalaman ng tao, hindi yung paghihirap na makamit natin yung kaalaman. Kasama rin dito kung anong gagawin natin matapos na dumating sa atin ang kaalaman. Matapos na dumating sa atin ang kaalaman. Kaya ngayong may aya sa Quran na paulit-ulit eh. Wala init taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm falaysa laka minallahi waliya. Kung susundin mo yung pagnanasa ng mga tao, matapos na dumating sa iyo ang kaalaman, wala kang magiging tagatulong laban kay Allah. Ibig sabihin, dumating na sa iyo yung kaalaman, tapos hindi mo pa ipapatupad. Yari ka kay Allah kapag tinuos ka na niya. O, nalaman mo na ito, di ba? Ba't di mo pati pinatupad? Alam mong bawal yung pandurugas, di ba? Ba't di ka pa ng bawal sa pandurugas? Alam mong bawal, alam mong inaapi yung mga tao, ba't di mo pababalaan yung mga tao? So, yun, napakahirap masubok sa kaalaman. Pero syempre, mas mahirap yung masubok sa kamangmangan. Di ba? Wala ka nang alam, tapos nagdudulong-dulungan ka pa. Mas matindi yun. Mas matinding pagkaligaw. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.